namatay dahil hindi sila nakalabas, no, naipit sila sa traffic, no, manganganak pero hindi umabot sa hospital dahil yan sa ginawa nilang rally kahapon itong INC. Grabe, di ba? Biruin nyo, no, mula kahapon hanggang ngayon nandyan pa rin itong INC na patuloy na gumawa ng rally. So ngayon, sabi ko nga sa inyo kahapon, ang ginawa nila na yan ay makakabala sa iba nating mga kababayan. So nagsalita na nga yung mga naghahanap buhay, di ba? So ayan, parinig ko sa inyo para sa ganon, no, hindi tayo magmukhang fake news, gumagawa ng kwento. Siyempre gusto natin may pagbabasihan tayo at siyempre magsalita tayo dito ng katotohanan, no? Hindi yung gawa-gawa ng kwento. So ayan. Ngayong araw ay nagsagawa ng protesta ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang ipapanawagan ang transparency, accountability, justice at peace para sa bansa. Ngunit nagpayag ng pagkadismaya ang ilang grupo ng pampublikong transportasyon kaugnay sa ikinasang demonstrasyon ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos bumigat ang daloy ng trapiko at sadyang isara o harangan ang northbound lane ng EDSA partikular sa tapat ng People Power Monument. Ayon kay Pasang Mazda, President Obet Martin, hindi dapat sa parang nakakapamerwisyo ng hanap buhay ang pagpapahayag ng saloobin katulad na lamang ng ginagawa ng naturang grupo. Maliban daw kasi sa kanila, apektado din maging ang mga pasahero na kadalasang mga karaniwang manggagawa kung kaya't dismayado ang mga grupo ng transportasyon kabilang ang Manibela, Metro Rizal UV Express at Metro Manila Bus. Apela ni Manibela Chairperson Mar Balbuena na idaan na lamang sa maynaon na paraan upang maiwasan makabala pa ng mga motorista at pati mga naghahanap buhay na tsuper. Yung paman, nakikisa naman niya sila sa Iglesia ni Cristo sa panawagan transparency at accountability na panawagan ng mga miyembro nito. Samantala, kaugnay sa pagkwestiyon din naman ito sa planong paghahain ng Office of the Ombudsman ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, nagbigay paglilinaw ang Tanod Bayan hinggil dito. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa senador sa kabila ng mga usap-usapang nakatakdang arestuin na ang mambabatas. Git niya. O yun, di ba? Narinig nyo naman. So kahapon niya, nagsisimula pa lang sila. Sabi ko nga, no, doon sa una nating post na ito, nakakaabala ito sa mga iba nating kababayan na naghahanap buhay ng patas, gustong maghanap buhay, no, pumasok sa trabaho. Kasi alam naman natin, no, yung mga nagtatrabaho kapag nalit, no, so kinakaltasan yung sahod nila sa araw na yon, di ba? May mga ganyan eh. Kasi nangyari na yan sa akin noon, pag na-late ako, may kaltas. So, alam nyo, no, kahit sino pwede maglabas ng saloobin, di ba? Pero sana man lang sa maayos na paraan. Hindi yung nakaka-perwisyo ka ng ibang tao, no? Dahil lang sa kakasigaw mo, no, sa kakalabas mo ng saloobin mo, tapos may mga taong naghahanap buhay katulad niyan, no, na gustong mapakain ang pamilya sa pang-araw-araw. So ngayon, hindi sila pamasada, no, hindi sila nakapagtrabaho, hindi yung kailangan mo pang abalain yung ibang mga tao na gustong maghanap buhay, di ba? So ganun, no, kasi eto pa kasi mga boss, no, sabi nung nandun, nakakita ko yung post na dumaan, siyempre nanonood naman tayo, ano, so may nakita ako nag-post, no, sabi niya lahat ng nagagalit sa ginawa ng INC na rally ay ibig sabihin, no, hindi ka nagmamalasakit sa bansa, hindi mo mahal ang Pilipinas, wala kang pakialam sa mga nangyayari sa bansang ito. So alam mo, no, alam nyo po mga boss, hindi po basihan ang pagdalo sa isang rally na katulad noon para sabihin na may malasakit tayo, no, sa bansa at mahal natin ang bansa. Kasi tayo naman gusto natin talaga, lagi nga natin sinasabi na gusto natin mapanagot
ang mga opisyal na kung sino-sino man dyan ang mga nagpapahirap sa bansa natin, di ba? Pero kung sa ganitong paraan, lalong-lalo na ipinaglalaban nyo ay may ebidensya, may nailalatag na ebidensya laban sa kanya, bakit pa natin ipaglalaban? Kung meron namang palang nakikitang mali sa isang tao na ipinaglalaban, di ba? Hayaan natin ang batas. Kung walang kasalanan, hindi makukulong. Kung may kasalanan, makukulong. Di ba? Katulad na lang kasi hindi lang itong nangyari noong nakaraan, pinatakbo si Senator Bato, may warrant na ICC, tapos anong nangyari? Hindi nahuli. Ngayon naman si Senator Marcoleta, di ba? Itinapat nila sa ganitong gawain, di ba? Rally ang itinapat nila. So, ganun-ganun na lamang pag mga kakampi nyo, no, kapag mga kaalyado, no, kapag nagkasala, hindi pwedeng mahuli, di ba? So, isa pa dito mga boss, nakakita ko kasi ito, nakakalungkot isipin, no. So, ayan, ipakita ko sa inyo. Ito nakakuha ko rin sa isang post. Ayan, ipakita ko sa inyo. Kasi, ito, ang nakalagay dito, ayan o. Ito kasi, in-screenshot ko doon sa, doon sa itinataas nila, ayan o, nakalagay. Nakalagay dito, ang kurap kinakanlong, ang nagbunyag kinukulong. So yun nga yung sinasabi ko, no. So ito kasi parang nasa drama lang na kung sinong gumawa ng masama, 'di ba? Tapos nagkukunwari na siya yung naglabas ng katotohanan, pero siya pala ang may gawa, 'di ba? So ngayon, lalong-lalo na ito, ipinaglalaban nyo, may ebidensya, di ba? May matibay na basihan, di ba? So bakit pinoprotektahan kung meron naman talagang mali sa kanya, di ba? Buti nga ito, may ebidensya. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos gusto nyong papanagutin, wala kayong maipakitang ebidensya, di ba? Si PBBM na nagsalita tungkol diyan sa korap na yan nangyayari, no? Ngayon, siya ang mastermind na sinasabi nyo kahit wala naman kayong matibay na ebidensyang naipapakita, di ba? Samantala ito ipinaglalaban nyo, di ba? May nakalatag na ebidensya. Mismo sa bunganga pa niya nanggaling, di ba? So ayan, nakita ko yung sabi ni Senator Alan, no, Peter Cayetano. Yung sabi niya na pandarambong na ba yung mag-donate yung isang tao sa isang tumatakbong politiko, di ba? Kung nag-aambag-ambagan daw lahat ng mga tao, tapos magbigay ng tulong, mag-donate sa isang tumatakbong politiko, ay pandarambong na daw ba yun? Di ba? May kasong plunder na ba yun? Di ba? So, ito kasi iba Kasi dito kasi ayan iparinig ko sa inyo para hindi tayo masabi na gumagawa tayo ng kwento. Ayan, pakinggan nyo to. Iba kasi yung bigay lang, no? Iba yung donasyon na kumbaga walang kapalit. Pero ito, pakinggan nyo to. Mr. President. Pero nakakatawa, Mr. President. Wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Flashback. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong.
Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Ay sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. 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 Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde. Oh, di ba? So, hindi pala yung tulong na bigay lamang, kundi utang na loob. Di ba? Sabi nga mismo ni Senator Marcoleta na ituring na lang na utang. Di ba? So, doon pa lang magkaiba na. Di ba? So, ito kasi yung nakakapandin lang sa atin. Yung mga maganda nilang salita, tapos kung hindi natin titignan, hindi natin pakikinggan ng maayos, no, nalilito tayo. 'Di ba? So, yun know, mga boss, meron pa dito. Kasi pinarinig ko lang sa inyo kasi sabi nga ni Senator Cayetano kagabi, no, kapag nag-ambag-ambag daw lahat ng mga tao na nandun. So, ibinigay sa isang tumatakbong politiko, no? So, mandarambong na daw ba 'yun? 'Di ba? So, 'yun, magkaiba naman yung bigay lang, no, kusang loob sa utang na loob. 'Di ba? Ganun 'yun, magkaiba, napakalayo, 'di ba? So, ngayon, isa pa dito mga boss, nakita ko ito, no? Nakalagay dito, 'yan. Dahil dun sa ginawa nilang ginawa ng INC rally, ayan. Nakalagay dito, basahin natin. Maraming nadamay at may namatay pa. Dulot ng INC rally, karapatan ninyo yan. Pero wala kayong karapatan mamiwersyo ng mga taong kumakayod para sa kanilang pamilya. So, ito kasi mga boss, no, nakalagay dito sa baba, no? Pregnant woman and her baby die after getting stuck in traffic due to INC rally. So, ayan, namatay dahil hindi sila nakalabas, no, naipit sila sa traffic, no, manganganak pero hindi umabot sa hospital dahil yan sa ginawa nilang rally kahapon itong INC. Ito yung masakit, no, nakaabala na kayo ng mga naghahanap buhay, no, tapos nakapatay pa kayo ng taong gusto mabuhay pa, di ba? So ito yung mahirap, no, tanggapin kasi biruin nyo, gusto nyo lang naman magbigay, no, maglabas ng inyong saloobin, pero nandamay pa kayo ng iba, nakapatay pa kayo, di ba? So kahit sabihin nyo na hindi nyo yung kasalanan, pero hindi natin masasabi na hindi nyo kasalanan dahil kayo ang nagpa-traffic, kaya hindi umabot sa ospital yung manganganak, di ba? So yun ang katotohanan mga boss. So yun, no, yun lang mga boss. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Noypi Mine. Sa mga bago dyan, siyempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe dahil bawat Pilipino karapatan niya maglabas ng saloobin, magsalita. Pero wala tayong karapatan mag-abala at makapatay pa ng ibang buhay, di ba? So yun ang mga boss, kung ano man ang komento nyo, i-comment nyo lang yan dito sa baba ng video natin at maraming salamat. Ingat po kayo palagi.